May isang tao na hindi mo pa rin tuluyang mabitawan. Hindi mo man aminin, pero tuwing tahimik ang gabi bumabalik siya sa isip mo. Hindi dahil mahal mo pa siya ng buo, kundi dahil may parte ng sarili mong naiwan sa paraan ng pag-alis niya. At ang masakit, habang ikaw ang nauubos kakaisip, siya naman ang mukhang masaya, parang walang nangyari. Parang ikaw lang ang naapektuhan. Kaya napapatanong ka minsan, bakit parang ako lang ang nasaktan? Bakit parang ako lang ang hindi makamove on? At bakit habang mas hinahabol ko ang closure, mas lalo akong nawawala? Pero may isang bagay na bihirang sabihin sa iyo ng mundo. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi ka nila makalimutan ay noong tumigil ka nang subukang kumbinsihin silang manatili. Hindi noong nagmakaawa ka, hindi noong ipinakita mong kaya mong magmahal, hindi noong ibinigay mo lahat, kundi noong napagod ka, noong natahimik ka, noong unti-unti mong tinanggap na kahit mawala sila, mabubuhay ka pa rin. Doon sila nagsisimulang mataranta. Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na to, welcome. Dito, hindi ka makakarinig ng mga salitang gusto mo lang marinig, kundi ng mga katotohanang kailangan mong harapin. Hindi ito lugar para sa mababaw na motivation. Ito ay para sa mga taong handang makita ang sarili nila. Kahit masakit, kung ikaw yung tipo ng taong pagod na sa paulit-ulit na cycle, yung laging nagbibigay pero nauubos, yung umaasang babalik kahit paulit-ulit nang nasasaktan, at gusto mo nang magising sa realidad, nasa tamang lugar ka. Dahil dito, hindi natin tatakpan ang katotohanan, hindi natin i-justify ang sakit, at lalong hindi natin gagawing drama ang mga bagay na kailangan mong maintindihan. Pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan iniiwasan, mga katotohanang tahimik, pero malakas ang tama. At kung handa ka nang harapin kung ano talaga ang pumipigil sa'yo, hindi yung sinasabi ng iba, kundi yung totoo. Simulan na natin. Number 1, bakit mas pinapahalagahan ang umaalis? Dahil ang tao, bihirang pahalagahan ang bagay na laging available. At iyan ang isang katotohanang matagal nang naiintindihan ng mga Stoic philosophers. Si Epictetus, isang dating alipin na naging pilosopo, ay may simpleng paniniwala. Kung may bagay na kaya kang kontrolin sa pamamagitan ng pagkawala nito, hindi mo pa talaga iyon pag-aari. Masakit pakinggan, pero totoo. Karamihan sa atin, hindi naman talaga umiibig sa tao. Umaasa tayo sa pakiramdam na binibigay nila. Validation, attention, pagiging importante. At kapag nawala iyon, parang gumuho ang pagkatao natin. Kaya kahit sinasaktan ka na, kahit malinaw nang wala na silang pakialam, kumakapit ka pa rin. Hindi dahil mahal mo sila, kundi dahil takot kang harapin ang buhay nang wala ang bersyon ng sarili mo na nabuo habang kasama sila. At alam mo kung ano ang nakakatakot doon? Unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka bago sila dumating. Parang lahat ng routine mo konektado sa kanila. Ang music na pinapakinggan mo, ang oras ng pagtulog mo, ang dahilan kung bakit ka excited gumising. Kaya nung nawala sila, hindi lang tao ang nawala. Parang may bahagi ng identity mo ang nabura. At dito maraming tao nagkakamali. Akala nila ang sakit ay dahil sa pagmamahal. Pero minsan, withdrawal lang yon. Katulad ng taong nasanay sa ingay, tapos biglang iniwang mag-isa sa tahimik na kwarto. Hindi niya namimiss ang ingay. Natatakot lang siya sa katahimikan. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang bumabalik sa relasyong sumisira sa kanila. Mas pipiliin nilang masaktan kaysa maramdaman ang emptiness. Mas pipiliin nilang lukohin ang sarili kaysa tanggapin na tapos na. Dahil ang totoo, ang attachment ay parang addiction. Kapag may taong palaging nagbibigay sa iyo ng emotional highs, lambing, attention, assurance, nasasanay ang isip mo. At kapag nawala iyon, parang naghahanap ng dose ang puso mo. Kaya minsan kahit alam mong toxic na, bumabalik ka pa rin. Hindi dahil tanga ka, kundi dahil emotionally dependent ka na at alam ito ng mundo. Kaya maraming tao ang ginagamit ang absence bilang kapangyarihan. Bigla silang lumalayo, biglang nagiging cold, biglang mawawala para ikaw ang maghabol. Dahil alam nilang kapag natakot kang mawalan, mas madali kang kontrolin. At dito mo marirealize ang isang uncomfortable truth. Ang taong takot maiwan, kadalasang siya ang unang nawawala ng sarili dahil handa siyang gawin ng lahat para manatili ang iba. Kahit kapalit pa noon ang dignidad niya, pero tingnan mo ang kalikasan. Ang araw hindi nagmamakaawa para pansinin mo siya.
Ang dagat hindi tumatakbo para habulin ka. Ang buwan hindi nagpapaliwanag ng halaga niya. At gayon paman, hinahanap pa rin sila ng tao. Bakit? Dahil may kakaibang kapangyarihan ang bagay na buo kahit walang validation, at iyon ang bagay na unti-unti mong kailangang matutunan, na hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng tao para maging mahalaga. Dahil kapag ang buong pagkatao mo nakaasa sa pagpili nila sa iyo, hindi pagmamahal ang hawak mo, takot yon. Takot maiwan, takot mapalitan, takot maramdamang hindi ka sapat. At ang pinakamasakit, habang mas takot kang mawala sila, mas lalo nilang nararamdamang hawak ka nila. Number 2, kapag mas hinahabol mo, mas lalo kang nawawala. At dito nagsisimula ang tunay na problema. Dahil habang mas desperado kang huwag silang mawala, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. Napansin mo ba? Kapag masyado mong gustong manatili ang isang tao, nagiging kakaiba ka. Bigla mong binaba ng standards mo, tinanggap mo ang bare minimum, pinatawad mo ang mga bagay na dati ay hindi mo papayagan. Unti-unti mong binenta ang dignidad mo, kapalit ng kaunting atensyon. At ang pinakamasakit, hindi nila iyon nirerespeto dahil sa malupit na psychology ng tao. Mas naakit tayo sa taong hindi tayo desperately kailangan. Hindi dahil cruel tayo, kundi dahil ang independence ay may kakaibang aura ng kapangyarihan. Si Friedrich Nietzsche minsang nagsabi, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Kapag ang buhay mo umiikot lang sa isang tao, nawawala ang why mo. At kapag nawalan ka ng sariling direksyon, doon ka madaling iwan. At ito ang hindi napapansin ng karamihan. Habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo kang nagiging predictable. Lagi kang available. Lagi kang nag-a-adjust. Lagi kang handang patawarin kahit paulit-ulit kang nasasaktan. At sa mata ng ibang tao, nawawala ang value mo. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil ipinakita mong handa mong ibigay ang lahat kahit wala silang effort. May dahilan kung bakit ang mga bagay na mahirap makuha ay mas pinapahalagahan. Hindi dahil mahalaga agad sila, kundi dahil may boundaries sila, at ang taong walang boundaries, madaling maubos. Napansin mo ba kung paano nawawala ang respeto kapag alam nilang hindi ka aalis? Kapag alam nilang kahit baliwalain ka nila, nandyan ka pa rin. Kahit hindi ka replyan, maghihintay ka pa rin. Kahit saktan ka nila, maiintindihan mo pa rin. Unti-unti nilang nararamdamang wala silang kailangang i-effort. At doon nagsisimulang mamatay ang connection, hindi sa away, hindi sa third party, kundi sa pagkawala ng halaga. Dahil ang attraction ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Minsan, tungkol din ito sa mystery, sa self-respect, sa pakiramdam na may sarili kang buhay kahit wala sila. Pero kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang tao, nawawala ang mga iyon. At ang masakit, habang inuubos mo sarili mo para mahalin sila, sila naman unti-unting nasasakal. Parang taong binibigyan ng sobra-sobrang tubig. Kahit magandang bagay iyon, kapag sobra nakakalunod pa rin. Kaya minsan ang pinakamabilis na paraan para mawala ang isang tao ay ang sobrang paghawak sa kanila. At ironic yun, di ba? Akala mo kapag mas minahal mo sila, mas mananatili sila. Pero minsan, habang mas desperado mong pinaparamdam na kailangan mo sila, mas lalo silang lumalayo. Dahil walang mas mabigat dalhin kaysa sa taong ginagawang responsibilidad ang sariling kaligayahan. At dito pumapasok ang Stoic philosophy. Hindi sinasabi ng Stoicism na huwag magmahal. Ang sinasabi nito, huwag mong gawing kulungan ang puso mo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi pagsusumamo, hindi obsession, hindi pagkawala ng sarili. Ito ay kakayahang magmahal nang hindi kinakailangang kontrolin ang outcome. Na kaya mong sabihin, mahal kita, pero kaya ko pa ring mabuhay kahit mawala ka. At kapag dumating ka sa puntong iyon, doon nagsisimula ang tunay mong kapangyarihan. Number 3, bakit sila nababaliw kapag tumahimik ka? Pero kapag nakita nilang kaya mong maging buo kahit wala sila, doon sila nagsisimulang magtanong, bakit parang hindi na niya ako kailangan? Bakit parang kaya niya nang wala ako? At bakit habang lumalayo siya, mas lalo ko siyang naiisip dahil may isang bagay na hindi kayang tanggapin ng ego ng tao. Ang ideya na kaya mong maging masaya nang hindi sila kasama. Kaya minsan, habang ikaw tahimik na naghihil, sila naman ang unti-unting nababaliw sa pagkawala ng kontrol. Hindi dahil mahal ka nila ng totoo, kundi dahil ngayon lang nila naramdaman ang posibilidad na tuluyan ka ng mawala. At ironic, di ba? Nung hinahabol mo sila,
lumalayo sila. Pero nung tumigil ka, saka sila lumingon. Pero bakit nga ba nangyayari iyon? Dahil habang hinahabol mo ang isang tao, binibigyan mo sila ng emotional certainty. Sigurado silang nandyan ka, sigurado silang hindi ka alis, sigurado silang kahit gaano kanila i-ignore, maghihintay ka pa rin. At ang tao, madalas hindi pinapahalagahan ang bagay na siguradong sigurado na sila. Parang hangin. Hindi mo ito iniisip habang nandyan, pero kapag biglang nawala, doon ka magpapanik. At iyon ang nangyayari kapag natahimik ka. Hindi dahil sa silence mismo, kundi dahil sa pagkawala ng access sa'yo. Dati isang chat lang, sasagot ka agad. Isang mixed signal lang, kakapit ka ulit. Isang konting lambing lang, mapapatawad mo na sila. Pero na ngayon, tahimik ka na. At ang katahimikan iyon, napakalakas. Dahil ang katahimikan ay nagbibigay ng espasyo para marinig nila ang sariling konsensya. Nung nandyan ka pa, distracted sila sa presence mo. Pero nung nawala ka, doon nila na-realize ang value mo. At minsan, doon nagsisimula ang guilt. Naalala nila kung paano mo sila intindihin, kung paano mo sila piliin kahit nahihirapan ka na, kung paano ka nanatili kahit maraming dahilan para umalis. At habang mas tahimik ka, mas lumalakas ang boses ng alaala mo sa isip nila. Dahil may kakaibang epekto ang pagkawala, kapag may tao kang sanay makita araw-araw, nagiging parte siya ng emotional routine mo. At kapag biglang nawala iyon, may vacuum na naiiwan. At ang isip ng tao galit sa vacuum, kaya bigla ka nilang namimiss. Bigla silang curious kung may iba ka na bang kausap. Bigla nilang chine-check ang social media mo. Bigla nilang iniisip kung masaya ka na ba nang wala sila. Hindi dahil lagi itong pag-ibig. Minsan ego lang yon, minsan attachment lang. Minsan takot lang na baka ikaw ang unang tunay na nawala sa kanila. At ito ang uncomfortable truth na bihirang sabihin ng mga tao. May mga taong hindi ka pinahalagahan habang nandyan ka dahil akala nila hindi ka mawawala. At noong nakita nilang kaya mo palang umalis, saka kanila gustong habulin. Pero mag-ingat ka dahil hindi lahat ng pagbabalik ay pagmamahal. Minsan gusto ka lang nilang makuhang muli para siguraduhin kaya ka pa rin nilang kontrolin. Kaya mahalagang maintindihan mo ang pagkakaiba ng tunay na pagmamahal at emotional possession. Ang pagmamahal gusto kang makita na payapa kahit hindi sila ang dahilan noon. Ang possession, gusto ka lang nilang hawakan kahit sila mismo ang sumisira sa'yo. Si Carl Jung minsang nagsabi na ang tao ay madalas na-attract sa mga bagay na hindi nila lubos na kontrolado. At totoo iyon. Kapag nakita nilang hindi ka na umiikot sa kanila, doon ka nagiging misteryo. Halang misteryo, nakakabighani. Kaya habang ikaw tahimik na binubuo ulit ang sarili mo, sila naman ang nagsisimulang magtanong, paano kung tuluyan na talaga siyang mawala? Paano kung hindi na siya bumalik? At paano kung sa wakas, masaya na siya nang wala ako? At minsan, iyan ang unang pagkakataong tunay kanilang makita. Hindi bilang taong laging available, hindi bilang taong laging naghihintay, kundi bilang taong may sariling halaga kahit wala sila. At iyon ang klase ng pagkawala na mahirap kalimutan. Number 4, ang tunay na kahulugan ng detachment. Pero mag-ingat ka rito dahil maraming tao ang nagkakamali. Iniisip nila na ang detachment ay paraan para habulin sila pabalik. Hindi. Kapag ginawa mong strategy ang paglayo, nakakadena ka pa rin. Ang tunay na detachment ay hindi manipulation. Ito ay acceptance. Acceptance na hindi mo kontrolado ang feelings ng ibang tao. Acceptance na kahit gaano ka kabuti, may mga taong pipiliing hindi ka mahalin. Acceptance na hindi lahat ng connection ay meant to stay. At kapag tinanggap mo iyon, doon nagsisimula ang tunay na freedom. Pero alam mo kung bakit napakahirap gawin nito. Dahil karamihan sa atin, lumaki na tinuruan na ang pagkapit ay pagmamahal. Na kapag mahal mo, dapat lumaban ka hanggang dulo. Na kapag umalis sila, kailangan mong pigilan. Na kapag nawawala na ang connection, kailangan mo lang magmahal ng mas higit pa. Pero minsan, hindi mas maraming pagmamahal ang kailangan. Minsan, mas maraming respeto sa sarili dahil may mga relasyon na hindi naayos ng effort. May mga taong kahit anong bait mo, hindi ka pa rin pipiliin. At may mga koneksyon na kahit gaano kaganda sa simula, hindi talaga ginawa para tumagal. At iyon ang parte ng buhay na mahirap tanggapin. Gusto natin kontrolin ang ending. Gusto natin ayusin lahat. Gusto natin paniwalaan na kapag sapat ang pagmamahal natin, mananatili sila. Pero
Hindi ganoon ang realidad. Kahit si Marcus Aurelius, isa sa pinakadakilang Stoic philosophers, paulit-ulit pinaalala na ang suffering ay nagsisimula kapag pilit nating kinokontrol ang mga bagay na hindi naman talaga atin. At kabilang doon ang puso ng ibang tao. Hindi mo kayang pilitin ang isang tao na mahalin ka. Hindi mo kayang pilitin silang pahalagahan ka. At hindi mo kayang pilitin silang manatili kung sa isip nila nakaalis na sila matagal na. Masakit yon. Pero strangely, yun din ang nagpapalaya sa'yo. Dahil kapag tinanggap mong wala kang kontrol sa kanila, doon mo marirealize na may kontrol ka pa rin sa sarili mo, sa reactions mo, sa boundaries mo, sa pagpili mong huwag sirain ang sarili mo para lang habulin ng taong hindi sigurado sa'yo. At iyon ang tunay na detachment. Hindi pagiging malamig, hindi pagiging walang emosyon, hindi pagpapanggap na wala kang nararamdaman, kundi kakayahang maramdaman ang sakit nang hindi hinahayaang sirain ka nito. Parang dagat sa gitna ng bagyo, maingay sa ibabaw, pero tahimik sa kailaliman. At doon mo mararamdaman ang kakaibang peace. Dahil sa wakas, hindi na umiikot ang buong mundo mo sa isang tao. Hindi mo na kailangang magmakaawa para piliin. Hindi mo na kailangang patunayan araw-araw na deserve mong mahalin. At hindi mo na kailangang mawalan ng dignidad para lang manatili sila. Ein to isautiutan Fransutos. Malaya ka na. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil natutunan mong piliin ang sarili mo kahit masakit. Number 5, ang kwento ni Plato at ang ibon. Naalala ko ang isang kwento tungkol kay Plato. May estudyante raw siyang sobrang takot mawalan ng minamahal. Kaya araw-araw siyang balisa. Hindi siya makapag-isip, hindi siya makatulog. Lahat ng kilos niya nakadepende sa mood ng taong mahal niya. Kapag sweet ang taong mahal niya, masaya siya buong araw. Kapag malamig ito, pakiramdam niya wala siyang kwenta. Kapag hindi siya na-replyan, hindi siya mapakali. Unti-unti, hindi na niya kilala ang sarili niya. Parang ang buong pagkatao niya, nakaangkla na sa emosyon ng ibang tao. At yan ang klase ng attachment na tahimik, na sumisira sa maraming tao. Hindi mo namamalayan. Pero habang mas mahalaga sa iyo ang validation nila, mas nawawala ang sariling boses mo. Kaya isang araw, lumapit ang estudyante kay Plato at nagsabi, "Master, paano ko ba mapapanatili ang taong mahal ko? Paano ko masisigurong hindi siya aalis?" At imbes na diretsyong sumagot, may dinalang maliit na ibon si Plato. Tinanong niya ang estudyante, "Kapag hawak mo ang ibon ng sobrang higpit, ano ang mangyayari?" "Sasakal siya," sagot ng estudyante. "At kapag sobrang luwag, lilipad siya." Ngumiti si Plato at sinabing, kaya ang tunay na pagmamahal ay hindi paghawak. Ito ay kakayahang tanggapin na kahit lumipad sila, nabuo ka pa rin. At napakatahimik ng sagot na yon. Pero napakabigat dahil karamihan sa atin, hindi naman talaga marunong magmahal. Marunong lang tayong matakot mawalan. Akala natin ang pagmamahal ay pagbabantay, pagkontrol, paghingi ng assurance araw-araw at pagkapit kahit malinaw nang nasasaktan tayo. Pero ang totoo, kapag masyado mong kinulong ang isang tao, dalawang bagay lang ang mangyayari. Mananatili sila dahil naawa sila sa iyo o aalis sila dahil hindi na sila makahinga. At parehong masakit yun dahil walang tunay na pagmamahal sa relasyong pinapatakbo ng takot. At ito ang irony ng buhay. Habang mas desperado mong pigilan ng isang tao na umalis, mas lalo mo silang tinutulak palayo, parang buhangin sa kamay. Kapag mas hinigpitan mo ang hawak, mas mabilis mawala. At alam mo kung bakit? Dahil ang tao, natural na naghahanap ng freedom kahit gaano kanila kamahal. Kapag pakiramdam nila kontrolado sila, unti-unti silang lalayo. Kaya maraming relasyon ang hindi namamatay dahil walang pagmamahal. Namamatay sila dahil nasakal. Nasakal sa selos, nasakal sa overthinking, nasakal sa sobrang emotional dependence. At minsan, hindi mo napapansin na ginagawa mo na iyon dahil ang nasa isip mo lang, ayaw ko siyang mawala. Pero may mas malalim pang katotohanan dito. Ang taong takot mawalan, kadalasang hindi pa buo mag-isa. Kaya noong dumating ang isang taong nagbigay sa kanya ng saya, ginawa niyang sentro ng mundo niya ito. At kapag nangyari iyon, nagiging burden ang pagmamahal. Dahil walang tao ang gustong maging responsibilidad ang buong emotional stability ng iba. Hindi nila trabaho na punuin ang emptiness mo. Hindi nila obligasyon na ayusin ang sugat na matagal nang nasa loob mo. At mahirap marinig iyon. Pero mahalagang maintindihan mo,
Dahil kapag hindi mo natutunang maging buo ng ikaw lang, lagi kang matatakot na iwan. At ang takot na iyon ang sisira sa relasyon mo bago pa man ito tuluyang mawala. Kaya sinabi ni Plato na ang tunay na pagmamahal ay hindi paghawak. Ito ay tiwala. Tiwalang kahit mawala sila, kaya mo pa ring buuin ang sarili mo. At yun ang klase ng pagmamahal na bihira. Dahil karamihan sa tao gusto ng pag-ibig na nagbibigay ng security, pero ang mature na pagmamahal, marunong tumanggap ng uncertainty, na walang kasiguraduhan ng tao. Na pwedeng magbago ang feelings, na pwedeng may mga taong mahal ka ngayon pero wala na bukas. At sa kabila noon, pinipili mo pa ring magmahal ng hindi nawawala ang sarili mo. Iyon ang tunay na emotional strength. Hindi iyong hindi ka nasasaktan, kundi iyong kaya mong tanggapin ang posibilidad ng pagkawala nang hindi winawasak ang sarili mo. Kaya minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay pagpapaalam. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil naiintindihan mong hindi mo kailangang ikulong ang isang tao para patunayang mahal ka nila. At kapag dumating ka sa puntong kaya mong mahalin nang walang pagmamakaawa, doon nagsisimula ang tunay mong kalayaan. Number 6, ang katahimikang hindi nila makalimutan. Hatan alam mo kung ano ang nakakagulat? Kapag dumating ka sa puntong hindi mo na kailangan patunayan ang halaga mo, doon ka nagiging unforgettable. Dahil karamihan sa tao sa mundo ay gutom sa validation. Lahat gustong habulin, lahat gustong piliin, lahat gustong sambahin. Pero bihira ang taong kayang sabihin, mahal kita, pero hindi ko sisirain ang sarili ko para lang manatili ka. At iyon ang klase ng katahimikan na nakakatakot. Hindi iyong galit, hindi iyong drama, hindi iyong mahabang message sa madaling araw, kundi iyong tahimik mong pagtanggap. Dahil kapag wala ka ng kailangang ipaliwanag, doon nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. At alam mo kung bakit napakalakas ng katahimikan. Dahil sanay ang tao sa ingay. Sanay sila sa taong nagmamakaawa. Sanay sila sa taong paulit-ulit nagte-text. Sanay sila sa taong kahit saktan mo, hindi umaalis. Kaya kapag biglang natahimik ka, nakakagulo iyon sa isip nila. Dahil wala na silang emotional access sa'yo. Hindi ka na reactive. Hindi ka na madaling hilahin pabalik. Hindi ka na sumasagot sa bawat mixed signal nila. At ang pagkawala ng access, doon nagsisimulang maramdaman ng tao ang tunay na pagkawala. May mga tao kasing hindi natatakot mawala ka habang nandyan ka pa. Natataranta lang sila kapag nakita nilang kaya mo nang mabuhay nang wala sila. At minsan doon sila nagsisimulang bumalik. Biglang mangangamusta, biglang magre-react sa stories mo, biglang magpaparamdam matapos kang i-ignore ng matagal. At ang totoo, hindi lahat ng pagbabalik ay sincere. Minsan curious lang sila kung may control pa rin sila sa'yo, kung sasagot ka pa rin ba agad, kung maaapektuhan ka pa rin ba, kung kaya ka pa rin ba nilang pabalikin gamit ang konting atensyon. Kaya napakahalaga ng katahimikan dahil sa katahimikan mo, dun mo malalaman kung sino talaga ang may intensyon. Ang taong totoong mahal ka, lalapit ng may consistency. Hindi lang kapag lonely sila, hindi lang kapag may iba kang kausap, hindi lang kapag naramdaman nilang nawawala ka na. At habang tahimik kang naghihil, may nangyayaring kakaiba sa loob mo. Unti-unti mong nare-realize na hindi mo pala kailangang habulin ang pagmamahal, na hindi mo kailangang ipilit ang connection, na puro confusion ang dala, na ang tamang tao, hindi ka pa ikutin sa mixed signals. At habang mas tumitibay ka, mas lalo kang nagiging mahirap kalimutan. Hindi dahil nagpapanggap kang cold, kundi dahil sa wakas may peace ka na. At walang mas powerful kaysa sa taong payapa kahit mag-isa. Si Marcus Aurelius minsang nagsabi, "You have power over your mind, but not outside events." At iyon ang sikreto ng katahimikan. Hindi mo na kailangang kontrolin ang feelings nila. Hindi mo na kailangang kumbinsihin silang mahalin ka. Hindi mo na kailangang habulin ang validation nila. Dahil sa wakas, sapat ka na sa sarili mo. At alam mo kung ano ang pinakamasakit para sa mga taong hindi nagpahalaga sa iyo noon? Iyong makita kang masaya nang wala sila. Yung makita kang buo kahit iniwan ka nila. Dahil doon nila marirealize na ang taong akala nilang laging maghihintay, natutunan na ring umalis. Number 7, ang hindi matanggap ng mga tao. Si Dietrich Bonhoeffer minsang nagsabi na ang maturity ay nagsisimula kapag tinanggap mong hindi lahat ng mahal mo ay mananatili. At napakalalim noon. Dahil ang karamihan sa suffering natin ay hindi galing sa pagkawala,
kundi sa refusal nating tanggapin ang pagkawala. Pinipilit nating buhayin ang mga bagay na matagal nang patay. Kaya maraming tao ang emotionally exhausted, hindi dahil iniwan sila, kundi dahil ilang buwan o taon nilang pilit kinakaladkad ang relasyong wala ng kaluluwa. At minsan, ang closure na hinihingi mo sa kanila, ikaw mismo ang dapat magbigay sa sarili mo. Pero alam mo kung bakit napakahirap tanggapin na tapos na? Dahil umaasa pa rin tayo sa dating bersyon nila, sa taong dating sweet, sa taong dating nangangako, sa taong minsang nagsabing, hindi kita iiwan. At kahit malinaw nang nagbago sila, kumakapit pa rin tayo sa alaala ng kung sino sila noon. Parang taong nakatingin sa lumang litrato habang pilit naniniwalang buhay pa rin ang moment na matagal nang lumipas. At iyan ang isa sa pinakamalungkot na bagay sa tao. Minsan hindi tayo attached sa reality. Attached tayo sa memory, sa potential. Sa rakiwa na siyang baka sakaling bumalik pa sa dati. Sa fantasy na isang araw, marirealize nilang mahalaga tayo. Pero habang naghihintay ka sa version nila na wala na, unti-unting nauubos ang version mo na dapat sana'y lumalago. At iyon ang hindi napapansin ng karamihan. Habang pilit mong hinahabol ang mga taong tapos na sayo, ikaw naman ang napag-iiwanan ng sarili mong buhay. Hindi ka na makausad, hindi ka na makapagtiwala, hindi ka na makaramdam ng excitement sa future. Dahil may bahagi ng puso mo na nakastuck pa rin sa nakaraan. At ang pinakamasakit, minsan alam mo nang wala na talaga. Nararamdaman mo na, nakikita mo na sa actions nila. Pero ayaw mong tanggapin dahil ang acceptance ay parang maliit na kamatayan. Kapag tinanggap mong wala na sila, kailangan mo ring tanggapin na wala nang babalik sa dating kayo, na wala nang good morning messages, wala nang late night calls, wala nang tayo. At para sa maraming tao, mas madaling mabuhay sa denial kaysa harapin ang lungkot ng katotohanan. Kaya kahit puro mixed signals na kumakapit pa rin, kahit ilang beses nang umiyak, umaasa pa rin. Kahit malinaw ng hindi priority, naghihintay pa rin. At doon nagsisimulang maubos ang tao. Hindi dahil sa heartbreak mismo, kundi dahil sa paulit-ulit na pagwasak nila sa sarili nilang boundaries para lang manatili ang isang bagay na matagal nang wala. Si Carl Jung minsang nagsabi na ang tao ay kailangang harapin ang katotohanan tungkol sa sarili niya bago siya tunay na maging malaya. At minsan ang katotohanan iyon ay ito. Hindi mo kayang pilitin ang isang tao na piliin ka kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kaloyal, kahit gaano mo sila kamahal. At masakit iyon sa ego. Dahil gusto nating paniwalaan na kung sapat ang effort natin, mananatili sila. Pero ang totoong relasyon hindi pinipilit. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang tamang tao na mahalin ka. Hindi mo kailangang magmakaawa para itrato ng tama. At hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang mapansin ang halaga mo. Kaya minsan, ang pinakamature na desisyon ay hindi paglaban, kundi pagpapaalam. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sa wakas, naiintindihan mong may mga laban na kahit anong effort mo, hindi talaga para sa'yo. At alam mo kung ano ang kakaiba? Kapag tinanggap mo na ang pagkawala, doon nagsisimula ang tunay na healing. Hindi agad-agad. May mga gabing iiyak ka pa rin. May mga araw na bigla mo silang maaalala. May mga kantang babalik ang sakit, pero unti-unti, humihina rin. At sa bawat araw na pinipili mong huwag habulin ang taong hindi sigurado sa'yo, mas lalo mong binabalik ang respeto mo sa sarili mo. Hanggang isang araw, gigising ka na lang na hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong kalimutan sila. Dahil kusa ka nang nakausad. Number 8. Bakit sila bumabalik kapag okay ka na? Oo, masakit. Masakit tanggapin na may mga taong naging buong mundo mo. Pero naging chapter ka lang sa buhay nila. Masakit malaman na hindi lahat ng effort may kapalit. Hindi lahat ng loyalty, sinusuklian, at hindi lahat ng forever totoo. Pero may kakaibang kapayapaan pagkatapos mong harapin ang katotohanan iyon. Dahil doon mo marirealize, hindi mo kailangang habulin ang taong hindi kayang makita ang halaga mo habang nandyan ka. At hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang maging kaibig-ibig. Alam mo kung bakit maraming tao ang bumabalik kapag naka-move on ka na. Hindi dahil magical yon, kundi dahil sa wakas, nakita nila ang bersyon mo na hindi na umiikot sa kanila. At iyon ang pinaka-attractive na anyo ng tao. Yung may sariling mundo, sariling direksyon, sariling kapayapaan. Pero mas malalim pa roon ang dahilan. Kapag naka-move on ka na, nawawala ang energy ng desperation.
Hindi ka na naghihintay ng message nila. Hindi ka na nabubuhay para mapansin nila. Hindi ka na umiiyak gabi-gabi habang chine-check kung online sila. At ironic man pakinggan, doon ka mas nagiging magnetic. Dahil ang taong payapa sa sarili niya ay may kakaibang presence. Hindi siya madaling makontrol. Hindi siya madaling mamanipulate. At hindi siya madaling paikutin gamit ang temporary attention. At alam ito ng tao, kahit hindi nila kayang ipaliwanag, kaya minsan bigla silang bumabalik. Kapag nakita nilang masaya ka na, kapag nakita nilang hindi ka na naghahabol, kapag nakita nilang kaya mo palang mabuhay nang wala sila, at doon nagsisimula ang curiosity nila. Bakit parang hindi na siya affected? May iba na ba siya? Paano niya nagawang maging okay? Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng bumabalik ay may magandang intensyon. May mga taong bumabalik hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil namimiss nila ang pakiramdam na may taong laging available para sa kanila. Namimiss nila ang validation, namimiss nila ang attention, namimiss nila ang control. Kaya minsan, kapag nakita nilang tuluyan ka nang umaalis, saka sila magpaparamdam, hindi dahil handa na silang magmahal ng tama, kundi dahil natatakot silang mawala ng access sa'yo. At dito maraming tao bumabagsak ulit. Dahil iniisip nila, siguro nagbago na siya. Siguro ngayon na-realize na niya ang halaga ko. Siguro ito na ang second chance na hinihintay ko. At minsan, totoo iyon. Pero maraming beses, hindi. Kaya mahalagang tanungin mo ang sarili mo. Bumalik ba sila dahil mahal nila ako? O dahil hindi nila matanggap na kaya ko nang wala sila? Dahil magkaiba iyon. Ang taong totoong mahal ka, hindi ka lang babalikan kapag convenient. Hindi ka lang hahanapin kapag lonely sila. Hindi ka lang mamahalin kapag nawawala ka na. Ang tunay na pagmamahal may consistency, may clarity, may peace. Hindi puro confusion at anxiety. Si Arthur Schopenhauer minsang nagsabi na ang tao ay madalas naghahabol hindi ng bagay na mahal nila, kundi ng bagay na hindi nila makuha. At minsan kapag tuluyan kang tumigil sa paghabol, doon ka nila gustong habulin pabalik. Pero ang pinakamahalagang tanong ay hindi. Bakit sila bumalik? Ang tunay na tanong ay, kailangan mo pa ba silang pabalikin? Dahil minsan, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay mo ay iyong pagkawala na akala mo sisira sa'yo. Dahil doon, natutunan mong buuin ang sarili mo. Natutunan mong piliin ang peace kaysa chaos. Natutunan mong mahalin ang sarili mo nang hindi nakadepende sa validation ng iba. At natutunan mong hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Minsan, redirection din iyon ng buhay para dalhin ka sa mas tamang bersyon ng sarili mo. Number 9. Ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Si Niccolo Machiavelli once wrote that people value what is difficult to possess. At kahit medyo cynical pakinggan, may katotohanan doon. Kapag masyado mong ibinigay ang sarili mo nang walang boundaries, nawawala ang mystery, nawawala ang respect. At minsan, nawawala pati attraction. Pero kapag natutunan mong maging emotionally complete, kahit mag-isa, ibang klaseng energy iyon. Hindi ka na madaling manipulahin, hindi ka na madaling kontrolin. At higit sa lahat, hindi ka na madaling sirain. Pero alam mo kung ano ang pinakamalaking maling akala ng maraming tao tungkol sa kapangyarihan. Iniisip nila na ang power ay pagiging dominante, pagiging malamig, pagiging walang emosyon, pagiging taong walang pakialam. Pero hindi iyon tunay na kapangyarihan. Ang totoo, maraming taong mukhang matapang sa labas, pero takot na takot maiwan. Kaya kontrolado nila ang partner nila. Kaya sila nagsiselos sa lahat. Kaya kailangan nila ng constant validation. Dahil sa ilalim ng yabang at pride, may takot. Takot na baka hindi sila sapat. Takot na baka mapalitan sila. Takot na baka isang araw, may umalis at hindi na bumalik. At ang taong kontrolado ng takot, kahit gaano kalakas tingnan, mahina pa rin sa loob. Kaya sabi ng Stoicism, ang tunay na power ay hindi kontrol sa ibang tao. Ay kontrol sa sarili. Kapag kaya mong manatiling kalmado, kahit hindi ka pinili, power iyon. Kapag kaya mong umalis sa relasyong sumisira sa iyo kahit mahal mo pa, power iyon. Kapag kaya mong piliin ang dignidad kaysa temporary attention, power iyon. Dahil karamihan sa tao hindi kayang gawin iyon. Mas pipiliin nilang manatili sa chaos kaysa harapin ang lungkot ng pag-iisa. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang paulit-ulit nasasaktan. Hindi dahil malas sila sa pag-ibig, kundi dahil mas natatakot sila mawala ng tao kaysa mawala ng sarili.
At kapag ganun ang mindset mo, madaling gamitin laban sa'yo ang emosyon mo. Isang konting atensyon lang, babalik ka ulit. Isang miss na kita, matutunaw ka agad. Isang temporary lambing, kakalimutan mo lahat ng sakit. At alam mo kung bakit? Dahil emotionally dependent ka pa rin sa kanila. Kaya hindi sapat na magpanggap kang detached. Kailangan mo talagang buuin ang sarili mo dahil may malaking pagkakaiba ang taong tahimik dahil mature. At taong tahimik dahil umaasang hahabulin siya. Ang isa malaya, ang isa naghihintay pa rin at iyon ang masakit na katotohanan. Maraming tao ang akala detached na sila. Pero ang totoo, strategy lang ang paglayo nila. Umaasa pa rin silang mapapansin. Umaasa pa rin silang babalik ang tao. Umaasa pa rin silang isang araw, pagsisisihan sila. Pero ang tunay na detachment, walang hidden agenda. Hindi mo kailangan patunayan na kaya mo nang wala sila dahil alam mo na sa sarili mo. At doon pumapasok ang tunay na confidence. Hindi iyong maingay, hindi iyong nagyayabang, hindi iyong gustong patunayan sa lahat na panalo siya, kundi iyong tahimik. Tahimik dahil secure siya sa sarili niya. Tahimik dahil hindi niya kailangang habulin ang validation ng iba. Tahimik dahil alam niyang kahit sino pa ang umalis, hindi mawawala ang value niya bilang tao. At iyon ang klase ng energy na bihirang matagpuan ngayon. Sa panahon kung saan halos lahat naghahabol ng attention, ang taong payapa kahit walang validation ang pinakamalakas dahil hindi siya alipin ng opinyon ng iba. Si Marcus Aurelius minsang nagsabi, "You always own the option of having no opinion." Napakalalim noon dahil maraming suffering ang nagsisimula kapag masyado nating binibigyan ng kapangyarihan ang tingin ng ibang tao tungkol sa atin. Kapag hindi tayo na-replyan, feeling natin hindi tayo sapat. Kapag iniwan tayo, feeling natin wala tayong halaga. Kapag pinalitan tayo, feeling natin talo tayo. Pero ang totoo, ang actions ng ibang tao ay hindi sukatan ng value mo. May mga taong iiwan ka hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi nila kayang pahalagahan ang tama habang nasa harap nila. At hindi mo kontrolado iyon. Pero kontrolado mo kung paano mo tatratuhin ang sarili mo pagkatapos. Doon nasusukat ang tunay na lakas ng tao, hindi sa dami ng taong nagmamahal sa kanya, kundi sa kakayahan niyang manatiling buo kahit may mga umaalis. At alam mo kung ano ang pinaka-dangerous na klase ng tao. Hindi iyong galit, hindi iyong maingay, hindi iyong naghihigante, kundi iyong natutunan ng maging masaya mag-isa dahil hindi mo na siya madaling takutin gamit ang abandonment. Hindi mo na siya madaling manipulahin gamit ang mixed signals. At hindi mo na siya madaling kontrolin gamit ang attention dahil sa wakas sapat na siya sa sarili niya. At iyan ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Hindi iyong kaya mong kontrolin ang puso ng ibang tao, kundi iyong kahit mawalan ka ng mahal mo, hindi mo nawawala ang sarili mo. At marahil, iyan ang pinakamahirap tanggapin sa lahat. Na minsan ang taong akala mong hindi mo kayang mawala, siya pa pala ang magtuturo sa'yo kung paano mahalin ang sarili mo. Dahil pagkatapos ng lahat ng paghabol, lahat ng pag-iyak, lahat ng gabing pinipilit mong intindihin kung bakit hindi ka naging sapat, darating din ang araw na mapapagod ka. At sa pagod na iyon, doon magsisimula ang healing mo. Hindi dramatic, hindi biglaan, kundi tahimik. Unti-unti mong mararamdaman na hindi mo na kailangang i-check kung online sila. Hindi mo na kailangang hintayin ang message nila. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong maging importante sa taong hindi marunong magpahalaga. At sa wakas, babalik ka na sa sarili mo. Kaya kung may parte ng video na ito ang tumama sa puso mo, kung may bahagi rito na parang ikaw mismo ang kinakausap, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang tahimik na nasasaktan. Maraming tao ang nawawala ang sarili habang pilit minamahal ang maling tao. Pero tandaan mo ito, hindi sukatan ng halaga mo ang taong hindi marunong manatili. At minsan, ang pinakamalaking victory ay hindi iyong napabalik mo sila, kundi iyong natutunan mong maging masaya kahit wala sila. Kung umabot ka hanggang dito, comment mo sa baba, pinipili ko na ang sarili ko. Dahil baka iyon ang unang hakbang mo para tuluyan kang makalaya. At kung gusto mo pa ng mga ganitong malalalim na usapan tungkol sa Stoicism, detachment, psychology, at emotional mastery, mag-subscribe ka sa channel at i-click mo na rin ang notification bell. Dahil dito, hindi lang tayo natututong makamove on, natututo tayong maging mas matatag na tao. At tandaan mo, ang taong tahimik na kayang mabuhay mag-isa ay taong hindi na madaling sirain ng mundo.
Hanggang sa susunod na video.